Kinuwestiyon ni Pangulong Bongbong Marcos kung bakit napunta sa 15 contractors lang ang karamihan sa bilyong-bilyong pisong flood control projects. Pero paglilinaw ng Pangulo, sa ngayon, hindi ibig sabihin sangkot sa anumang anomalya ang mga ito. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. 2 linggo mula nang ipag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos ang investigasyon sa flood control project sa bansa, hawak na niya ang paunang impormasyon. Ang ilan dito, kinuwestiyon ng Pangulo. Sa pagsisimula ng kanyang termino noong 2022, 545 billion pesos ang inilaan para sa higit 9,000 flood control projects. Sa laki ng halagang ito, saan ba napupunta ang pera? I don't know about you, but that is a very big number. That is an enormous number. Pero ang mas nakakabigla, higit 6,000 sa mga yan o katumbas ng 350 billion pesos ang walang malinaw na detalye. Walang paliwanag kung anong uri ng proyekto, saan ginawa o ano ang output. May mga dokumentong literal na nagka-copy-paste lang. Parehong disenyo, parehong halaga, parehong kontraktor, pero magkaibang lugar. It is impossible for one barangay, even if they are the next barangay, to have the exact same project to the exact same amount with the exact same contractor. At lalong nakakagulat, 100 billion pesos o 20% ng buong pondo sa flood control projects napunta lang sa 15 piling kontraktor. 5 kumpanya pa riyan, may proyekto mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Pero hindi raw ibig sabihin na guilty sa kickback ang mga ito. Pero bakit hindi pa rin pinapangalanan ni Pangulong Marcos sa mga sangkot? Let's be circumspect about pointing fingers and shouting at people. Tignan natin na mabuti. There are not assessments. We are not accusing anyone of anything yet. Sa kabila ng paglutang ng mga bilyong-bilyong pisong kontrata, bukas naman daw ang Pangulo sa tulong ng mga bilyonaryong negosyante. Kabilang na si Ramon Ang na nag-alok na gastusan ng flood control project sa Metro Manila, gaya ng libreng pagpapagawa ng drainage system at clearing operations. We've seen his projects. Maganda naman ang mga nagiging resulta. He's able to bring it in on time. And, the man is an engineer. So I'm sure pinag-aralan niya na mabuti yan. Nasa 170 pumping stations na raw ang ginawa sa buong bansa. Karamihan dito ay makikita sa Metro Manila. Maganda raw ang intensyon. Pero sabi ng Pangulo, hindi ito gagana kung walang solusyon sa basura. The mayors, the LGUs have to take care of the garbage problem. It simply doesn't work until we have a solution to the garbage problem. Hihimayin naman ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev ang flood control projects. Pwede rin daw magsumbong ang taong bayan sa mga kaduda-duda at palpak na proyekto sa sumbong sa pangulo.ph website. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.